Hello mga ka-Dreamers! Kamusta ang lahat? So, ayan nga, winter time na dito ngayon sa Canada. Dito sa part namin, nag-start ng mag-snow dito sa Alberta. And yun, dito naman tayo ngayon sa question na ito ni Sis. So, tinatanong niya dito yung about sa pag-IELTS ko. And yes, hindi na po nag-IELTS yung partner ko. Si Miko, hindi na siya nag-IELTS. Bali, tinanong ko naman yung consultant ko dati kung pati ba siya kinakailangan mag-IELTS. Pero sabi ng consultant ko, okay naman yung naging score ng IELTS ko. So, pasok naman siya. Kaya, hindi na required na mag-IELTS si Miko. Okay naman daw. So, isisingit ko na rin dito yung nagtatanong kung pwede rin ba ang self-pip. Yes, dyan sa dalawa na yan, alin sa dalawa na dyan, ay pwede. IELTS or self-pip, kahit saan dyan, pwede po. Ayan, so, kung kayo ay mag-partner, mag-asawa, or mag-common law, kung yung score ninyo ay medyo alanganin, pwedeng mag-take yung partner ninyo para makadagdag dun yun sa score ninyo or dun sa points ninyo. Malaking tulong yun kung medyo alanganin yung naging score. So, mas okay kung pati yung asawa nyo or partner nyo or common law ninyo ay mag-take din ng IELTS or ng self-pip. Ayan, so ulitin ko rin kung yung mga nandyan sa Pilipinas ay medyo nahihirapan or gusto niyo ng mga technique or mga tips, pwede kayo mag-review dyan sa Iris Review Center. Meron silang branch dyan sa Makati and meron din sa Laguna. And pwede rin naman sa YouTube, guys. Maraming mga tinuturo dyan sa YouTube kung paano yung mga dapat gawin, ano yung mga strategy, mga tips. Ayan, makakatulong yan guys sa inyong pag-IELTS tsaka self-pip. Ayan, so good luck sa inyo guys and sana yung mga waiting ng approval dyan ay ma-approve na soon. Ayan, so pray lang lagi and ingat. God bless guys.